Jolly Bengo po ulit. Nandito po tayo ulit sa kalsada. So ngayon nakahinto lang tayo. At alis tayo. Nakatapos lang kasi natin mag-lunch. Nakanin na yung ating lunch break. Ngayon talaga po ay delivery driver. Alanganin ng kain. Kaya hanggat maaari kung maaga, kumain na ng maaga. Pero kung alanganin, pag medyo hectic ang schedule, maraming delivery. Siyempre, kailangan tapusin na lang muna natin yung deliver bago tayo kumain. So sa akin, tinapos ko muna yung delivery ko at hindi ko pang pinapautot pa kumain. So dito tayo sa may Santa Ana, Motang Mandaluyong kasi mag-alas 3 na, alas 2 na pala. At kakain na tayo, alas 3 out na. Ang ganda ng music ko, no? Show only this your love. Alright, on the road again. Yes sir. Ingat po sa pagmamaneho sa lahat po ng makakapanood ng aking video. 2 wheels, 4 wheels, 6 wheels, kahit ilang wheels pa yan. Mag-iingat po tayong lahat, no? At matuto tayong kumalma. Pag mainit lagi ang ulo, ako, mainit ang ulo, dalawa lang ang pwedeng kainatnan yan. Road rage. Tara, road rage. Yung iba kasi masyadong mainit ang ulo sa kalsada eh. Yung akala mo entitled or ano, pag may-ari nila yung kalsada, hindi naman sa kanila nakapangal. Taxpayer lang din naman sila. May pareho. So, magbigayan na lang. Kasi ako, hindi naman sa pagmamalaki, pagmamayabang, magbibigay tayo. Kasi una, ayoko makadisgrasya. Pangalawa, ayoko madisgrasya. Sa disgrasya, meron din yung minor o yung light lang. Then yung medium and then severe. So sa light, makagasgas. Konting gasgas. Konting maliit na gasgas lang yan. Yung iba kasi maselan. Konting ganyan lang sa mga sasakyan nila, masakit na. Isingilin ka na ng libo-libo nun. Yung sunod nun is medium damage, yung mga medyo na yung lupi, nagkakatin, yan. Severe naman, medyo may nasira na talaga. For example, yung mga bumper na bakal, yung mga gilid-gilid, mga fender, no? Nagkaroon ng ano talaga, yung bangga, wasak, yan. Pasag, crack. Yun ang severe. Sunod nun is yung total wreck na. Yung mahirap. Pero naman din, porque hindi mo naman nagasgasan, sabi nila, nagasgasan mo, bangga mo sila, mga gano'n. So, mag-init talaga yung ulo ng mga yun. Kaya, dapat, kalmado lang, ingat lagi sa pagmamaneho, presence of mind, tingin left to right, ilang segundo lang, kasi in 0.1 second, sobrang liit na segundo lang. Ayan. Tapos maging aware paligid. So ganyan, jeep sa harapan ko. Ayan. Tapos mga motor. Yung mga jeep nagpapaba sa gitna ng kalsada. Tapos yung mga motor bigla-bigla na lang sumusulpot. Hindi natin sila basta-basta makikita kasi malaki yung sasakyan na dala natin. Kaya alanganin. Pero syempre, yun nga nasabi ko kanina, ayoko makadisgrasya at ayoko rin madisgrasya. Kaya umpisa lang natin sa trabaho na to, wala pa talaga akong pera. Ito may laman ng konti ang Gcash, ano yung magiging pambayad, wala. Tapos syempre, bago tayo magmaneho, lagi natin i-check sasakyan natin. Always check yung preno sasakyan natin. Yung brake fluids, yan, importante. Kung mga 4 wheels lang yung dala mo, for example, mga kotse, sedan, SUV, AUV, yan. Brake fluids yung meron dyan. Yung brake fluid yan para sa brake pads nila sa harap. Yung likod din, gano'n. Make sure na kumakagat. Then side mirrors, make sure nakita mo yung gilid mo, kung
or kung kita mo man yung gilid mo, mas maganda kung lalagyan mo ng blind spot side mirror, yung maliliit na bilog o kahit ano sa inyo. Basta kita kahit pa paano yung mga blind spot na hindi mo makita. Left to right. Pero kung kita mo naman yung left mo, kahit yung right na lang ang lagyan. Tapos rear view mirror, yan. Make sure nakita. Pero sa akin, yung rear view ko, wala, hindi ko makikita. Although may camera siya, pag nag-reverse mode lang ako. Pero pag ganito, hindi ko kita yung likod. Ayun. Ano pa? Windshield. Yan. Magana yung ating windshield. Washer. Wiper. Okay. Headlights. Good signal lights dyan. May tawag dyan eh. May acronym niya. Nakalimutan ko lang. Basta literal na nakalimutan ko yung acronym. Hindi ko na masabi kung ano man yung acronym na yun. Isa na tayong basahan kung hindi lang sa kuya kung tatawag na yun. May PWD sa harapan natin, nasa kanan. Nagtitinda siya ng basahan. Pinapin sa mga paglakad. PWD talaga. Personal disability. Bibili sana akong basahan para dito. Ako na raw gagamit na ito. Hanggang nandito. So sana punasan. Dito yung kasi malayo ng kabilang pintana at pintuan. Medyo hindi ko reachable. Mahirapan yung reach na ito yung tiyan ko. Malaki po kasi tiyan natin. Nakakaya. Sana na tayo. Bawal kumanan dito ng pag nag-green na lang. Ayun. Tapos kwento ko lang yung kanina nangyari. Pinost ko naman na yun sa FB. No? Kasi hindi naman ako poster sa mga ganyang bagay na nangyayari sa akin. At pinost ko na lang din. May iba naman. May napulot akong kaheta. Okay. Sa Tagalog is, ang Tagalog noon, Tagalog, malalim na Tagalog is kaheta. So ano ang kaheta? Yun ay maliit na wallet or sa English is pouch. Okay? Coin purse. Parang ganon. No, kaheta. Tawag po doon ay, yun ay Tagalog word. Malalim na Tagalog ng pitaka. Yan. Kasi ang pitaka yung gumagano. Yung pinaglalagyan ng tatay nyo ng pera, ID, na pagbukas nyo, yung papel is nakatukli. Nakatukli. Yun. Yun ang pitaka. So, kaheta is coin purse. Meron pa isa, malalim, lanceta. Yan. Ang lanceta po ay kutsilyo. Okay, maliit na kutsilyo ang lanceta. Yan yung ginagamit na panghiwa ng mga gulay na maliliit. Lanceta po ang tawag doon, so maliit na kutsilyo. Yung kutsilyo kasi is Tagalog, ordinary Tagalog word na lang po. Ang lanceta ay malalim Tagalog ng kutsilyo. Ganon din po ang kaheta. Okay. Marami pa po, pero hindi ko na masyadong isasabihin kung ano man yun dahil hindi ko na masyado rin maalala. No? No, shoutout po doon sa teacher ko na Pilipino, sa dati kong Filipino teacher sa nung high school ako. I Miss Buena G, yeah. I forgot kung ano pong taong kita naging teacher. Pasensya na ma'am, sorry. Shoutout po sa inyo. Sana po mapanood niyo po yung aking vlog. Kate Wilson po, God bless po and always po, pray po tayo sa ating health po. No? Huwag po kayo mag-alala, pinagdarasal po naman po. So huwag kayo mag-alala, nakaset up po yung aking camera dyan. Hindi ko siya hawak, my hands is here. And we go. No right turn on red. Bawal kumanan, kumaliwa, whatsoever nang hindi naka-green ang lights. Ayun lang. Nag-green siya kaso ang daming tumatawid. Diyos mio, Marimar. Ay, hindi na naman. May bata pa. Pasensya na. Bigyan natin yung mga tumatawid. So, sabi ko lagi, matuto tayo magbigay, huwag tayo magdamot. At huwag na magmamadali sa pagmamaneho. Ako, maneho ka ng normal speed. Hindi porke mabilis yung sasakyan mo at ang sarap yung maneho, ihahatak mo. Ganun, sakto lang.
ako hindi nagmamadali. Dahil may pamilya naghihintay sa akin. Mga anak ko. Lalo na yung maliliit. Yes po, may maliliit pa ako. Tatlo sila. Isang 9 years old, 5 years old, at yung kaka-birthday lang last week. Yung aking 3 years old. Isang panahon, sabi ko sa mga anak ko, wala na sa bunso ko, huwag mo na kayo lumaki. Di kaso, naglaki yan. And may binata na rin ako dalawa. Isang 13, isang 14. 9 months lang ang pagitan nila. Kasundan na kayo. Iibay mo, Jude? Every now and then. Yan, wisip mo tayo. Makasan natin pa rin. Rinig pa? Yan. Umidilim na naman. Hindi lang ako kanta. Baka mamaya umulan na naman. Kasi kahapon, umulan. Umulan na umuwi ako. Ano mo kumanta? Ay, dilim na naman, no? Madilim naman na. May madilim na ulap. Dark clouds. Sa sideline pa naman ako. Joyride rider ako. I'll make a wish for you and hope. Okay, be aware po tayo sa mga tumatawid, no? Sa kanan po pala natin, nandito sa ating right side ay sementeryo ng Mandaluyong. May mga tent and tables na po na nakalaan dyan. May mga pulis po na nakalagay. Traffic enforcers. Okay, meron ding Bureau of Fire Protection. Barangay officials. At yung mga tapos ang officer sa sementeryo dun sa mga bumibisita na hindi na nila maalala kung nasa nakalagay yung kanilang mahal sa buhay, no? So mag-a-assist sa kanila. Yung right side na yun, ha, yung dito po natin, cemetery po yan ng Mandaluyong, public cemetery of Mandaluyong. Nasa Mandaluyong kasi tayo. This is Bonnie Avenue. Nakalimutan ko. Ano ata to? Zaniga. Barangay Zaniga. New Zaniga ata. Yung nasa kanan. Old Zaniga naman yung nasa kaliwa. Parang ganun. Tapos pag may intersection tulad na itong dinaanan ko, mag-minor. Pag malapit na sa intersection, mag-preno, dahan-dahan. Kasi bait mo sudden, yung biglaang susulpot. Kahit sabi mong go ka na, biglang may sumusulpot yan, mga humahabol, nag-beating ka red light. No, huwag ganun. Yan natin, medyo lumalakas. Ano nyo marinig? So, bali, ang dala natin sa sakyan ngayon ay Isuzu Travis na mayroong cool air sa likod. Freezer. Okay? Yung truck, considers truck na rin siya. Siguro nasa 400 to 500 kilograms. Manual transmission. Meron daw nitong automatic ng Travis. Pero, yung laki naman nun para mag-matic. Parang hindi mo naman masusulit yung power ng Travis kung automatic, diba? So mas maganda ang manual sa mga ganitong sakyan. This is my 4th day as a delivery truck driver. Consider naman na truck na to kasi malaki na siya. I-deliver tayo ng mga frozen goods, frozen meat, not actually frozen, fresh meat. Yan, chicken to be specific. Manok siya, no? Fresh katay manok, sariwang katay, chop, na dinideliver natin sa mga restaurants. Actually, 1, 2, 3, 4, 4. Magiging 5 na nga eh. Kung restaurant lang yung hawak ko, magiging 5 na sa Monday. Although yung dalawa dun, hindi ko naman dinideliver mismo sa
sa pinaka-restaurant kasi sa terminal lang siya ng gustong deliver. Kasi nga, malayo. Walang may gustong mag-deliver sa La Union. At ayoko rin mag-deliver doon. Naka sa Baguio. Layo. Medyo kuripot yung kumpanya. Minimum wage lang tayo mga sir. Pero siyempre, kailangan minimum lang din. Trabaho mo? Delivery truck driver. Wait mo ba yung aking camera? Pagbigyan ng mga tumatawid. Tingin sa kanan kasi pagka na natin pagligo, lagi tumingin sa kanan ha. Pag lumiligo ka, pag pupunta ka ng kanan, lagi mong tingnan yung kanan mo kasi o kanan nyo bago kayo lumigo. Kasi minsan may mga motorsiklo o may mga rider na bigla-bigla sumisingit. May iipit. Lalo na pag ganitong may close ban yung dala mo, malaki-laki yung nasa likod mo, hindi mo makita. Mahirap na. Daming sweet potatoes. Lalo na yung mga bata-batang rider. Yun yung mga sweet potatoes. Ako po ay veteranong rider na rin. 15 years po akong rider. So pagmamaneho, natuto ako actually matuto naman talaga ako magmaneho way back 2004. May nagturo sa akin, si Kuya Paquito, isa po siyang Iglesia ni Cristo. Malangit nawa ang kanyang kaluluwa. Nagpasalamat ako, sobrang pasalamat ko sa kanya dahil siya nagturo sa akin magmaneho. Pero first day pa lang ng pagtuturo niya, nabilib sa akin. Kasi hindi daw ako mahirap turuan. Nakuha ko raw agad. 16 years old ata ako noon. Nung natuto ako mag-drive. Isang beses na ako sumablay. Nung natapakan ko yung preno, bigla. Tinuruan niya ako doon sa sasakyan niya na Grandia, Toyota Grandia, 2003 model ata yun. Mayroon pang siyang sunroof or moonroof tawag kung ano man doon. Malaki siya kasi laki niya yung commuter na luma. Ano siya kalaki pero deluxe na siya. GL deluxe siya. Tapos meron siyang Tamaro FX, Toyota Tamaro FX 2000 model. Yung nauna, sinundan ni Revo. Ang Toyota Revo. Tinuruan din niya ako doon mag-manual, pero sa grid lang din. Although nakuha ko naman din agad. Pero mas na-focus ako doon sa matic kasi ang dali gamitin. Pinakas ko yun one time. Nilabas ko sa main road. Hindi niya alam. Pinagkatiwala niya yung susi sa akin ng dalawang sasakyan. Pero ang ginamit ko yung IS. Malapit na pala tayo sa garahe. Ayun. So ayun, maraming salamat po dun sa nagturo sa akin. Sobrang salamat po. Ang ko lang dun is nagasgasan ko siya. Kasi yung pagpapark niya kasi is sobrang dikit. Super. Super dikit yung parada niya kaya medyo nahirapan akong ilabas. Kaya nangyari, nagasgas yung right side ng Grandia. Malaki. Gasgas. Pinamasilya pa niya. Hindi niya na ako pinagalitan, hindi niya ako masisi. Kasi nga sabi rin niya, malirig naman daw niya. Veterano kasi siyang driver. Magaling siya mag-drive. Hindi siya mag-park. Halos dikit-dikit. Pinaghalikan niya yung dalawang sakyan niya. Pero, ayun, wala naman siya siningil sa amin. Hindi niya siningil si mama at papa. Sabi niya kasalanan din naman daw niya. Pero humingi naman ako, hindi ako nakahingi ng pasensya sa kanya. Ang maayos kasi nasa school ako. Hindi rin naman siya nag-aalip. Tawa na lang din. Sumunod doon, ingatan ko na. Tapos, yun na. 9-2 na kasi lumipat na sila ng bahay. Matagal na rin ako hindi nakapag-drive. Nag-start lang ako mag-drive noong 2021. Bumalik siya sa lugar. Wala na ang bahay.
2021 po uli ako nakapag-start ulit mag-drive. Pero sa gate, may nakasabit na lumang litrato. Isang babae. Nakaitim. Malapit na tayo. Mahaba ang buhok. So maraming salamat po muli. Again, this is Joe Mango. Thank you for watching my small vlog. Kakat ko na po rito. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Tomorrow po ulit. Karain na tayo. Loving memory. Mara. Friday, October 21, 2010. Hindi makapaniwala si Kuya Ben